Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Parang mali ang kuha ni Senate President Soto tungkol kay JB Ejercito. Natanong kasi sa kanyang press con, tinanong si Tito Soto kung anong masasabi niya doon sa sinabi ni JB Ejercito. Kasi si JB Ejercito yung nababanggit na isa sa mga senador o vocal o nagsalitang senador na iniisip niya nang umalis sa mayorya dahil hindi niya na raw gusto ang takbo dito. Ang sabi ni Soto, okay na daw. Yung sinabi daw na yun ni JB Ejercito, mga 2 weeks ago pa raw yun. Ang issue daw doon, ang sinabi yun ni JB Ejercito, insertions. Kasi ang akala daw ni JB Ejercito, ayaw sila ng liderato ng Senado ng insertions. May interviews kay Senator JV na parang may lumabas sa mga reports na may balak siyang kumala sa majority. May ganun hubang na sabi po sa inyo? Paulit-ulit si JV, sinasabi niya na nung araw pa yan, rehash daw yan eh. And he was interviewed and quoted that, I think about more than 2 weeks ago, when the issue of the interview of Senator Lacson mentioned about certain insertions of some senators or almost all like that. Parang ganun yung ginabi. That was the reaction of Senator JV the following day. Pero nang nakausap niya daw ito, nalinawan na daw na sinabi niya, hindi naman bawal ang insertions. Yung mga insertions naman na in-insert na doon mismo sa proceedings ng Senado o budget process ng Senado, okay yon. Ang hindi pwede yung mga patago, pasikreto. But after that, when I explained what insertions and amendments are and how it is really placed in the budget, at yun yung mga nabanggit na yun ay karamihan naman yung amendments, it all settled down. So the issue that is being placed in social media and some mainstream media reports about Senator JB, I am very sure that he will deny it now. He did say that before. But in fact, I was on the phone with him yesterday telling him about plano ni Senator Lacson. And he was quite worried. Sabi niya, mahirap pag-usapan natin, parang gano'n. And then he also, he told me na baka iniisip ni Senator Lacson yung mga nilalabas sa media tungkol sa sinabi ko, baka that influences him. Sabi ni Senator JB, that's an old rehash, sabi niya. Wala akong sinasabing ganun. And I think he talked to, Senator JB called Ping to tell him that. Kaya nang pinaliwanagan niya na daw ng ganun, okay na daw si JB Ejercito. Kaya yung sinasabi daw na aalis sa mayorya, luma na daw yun, hindi daw yun bago. Doon, bidyong mali si Soto doon. Kasi, yung sinabi ni JB Ejercito na aalis siya sa mayorya, latest talaga yun. Nung isang araw lang yun. At ang rason na sinasabi doon ni JB Ejercito, hindi yun, hindi insertions. Ang sinasabi ni JB Ejercito, hindi na nila nakikita, 5 daw silang senador, ang nakikita nilang nangyayari sa Senado, sinusunog ang sariling bahay. Ang tinutukoy ni JB Ejercito doon, yung investigasyon ni Lacson ng Blue Ribbon, na kahit mga kasamahan nilang senador, walang pinapatawad, walang sinasanto. Kaya ang nangyari, bakit naman Senado pa mismo ang nag-iimbestiga sa kapwa nila mga senador? Parang sinusunog ang sariling bahay. Hindi nila gusto ang ganung direksyon. So iba yung sinasabi ni JB Ejercito na rason doon sa binabanggit ni Soto. Kaya parang mali, parang mali si Soto. Dapat i-review niya yan. Dapat i-review niya yan. Panuurin nyo ang mga dyan. I think magkakaroon pa ng isa, pero ang sa amin kasi, ako personally, ang nagsabi kami sa kanya na sa leadership kay Senate President Tito Soto na
siguro maganda ito after na i-wind up na natin kasi napaka-awkward no na we are investigating ourselves no involved yung mga kasama natin sa house ganun din po. Mas maganda i-turn over na to sa ICI. Tsaka nakakalungkot dito na I have to be honest doon. Nalulungkot ako sa direction kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials no, kay Bryce Hernandez, kay Alcantara, hanggang kay Bernardo. Ang tunay naman na salarin po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldico po nagsimula. At mukhang nalilihis ang direksyon, mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus net. Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga. Alam niyo, isa sa yung insertion hindi po masamayan. Ngayon na lang po napasamayan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagbabudget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? We introduce amendments after the budget hearing during the budget hearings or deliberations kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor. In my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings. Ang inaaprubahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titingnan mo kulang na kulang kaya ang trabaho namin ako bilang chairman to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program funds at mapundot kasi po nagkaroon ng delays sa payment na nakakahiya. No? So, halimbawa, yung airport naman po, idagdag natin yung mga airports. Meron tayong mga bagong airport natin na gustong ma-develop para po sa turismo at ekonomiya, yung Mati Airport, yung Camiguin. Hindi rin po nakalagay po yan sa National Expenditure Program. Pagkatapos po nitong ating budget hearing, I will recommend to put amendments. Maglalagay ako ng 200 million, 300 million na may pagkukunan na iba. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.